Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga may init na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minion. So pag-usapan natin mga dalawang bagay mga kababayan, itong ating presidente dahil nagkaroon na po ng meeting di Avance diyan po sa Mandaluyong kung saan balwarte po ng mga Abalos diyan. Tumira rin po ako diyan sa Mandaluyong, Mahigit 5 taon ako diyan, Maganda diyan tumira sa Mandaluyong. Yun nga lang ang problema ay tubig. Pasensya naman po mga Abalos hindi po paninira sa Mandaluyong. Ako po yung tinirahan ko may water pump yun. Pero makikita naman evident naman po nag-iigib po ng mga tubig yung mga ibang mga nakatira sa Mandaluyong. Okay? Pero gumanda po ang Mandaluyong, maganda po yan. Okay, so kasama rin pag-uusapan natin yung si Taing Vice Presidente ng Pilipinas kasi mukhang nag-meeting di Abante din siya at may mga sinabi doon. Kung gusto nyo pong mapanood yung magandang reaksyon tungkol sa kanyang talumpati doon sa meeting Abante ng mga walang kwentang senador na ni Digong, punta po kayo kay Attorney Claire Castro, yung sa Batas Natin, yung kanyang YouTube channel. Napakagaling po ni Attorney o ni Yusek Attorney Claire Castro. Pero po dito may papakita po tayong quote card sa inyo ni Pusit. Unahin na natin si Taing Pusit na Vice Presidente. Ayan po. Isa lang ito sa maraming sinabi ng Taing Vice Presidente doon sa meeting di Avance na yan. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ay magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Di ba? Ang galing. So ito daw pong darating na May election para po sa national and local, hindi po kasama diyan ng presidente at vice presidente. Mga lawmakers po, senador at congressman at mga LGUs. Ito daw po ang magdidesisyon sa future ng ating country. Abay, nakapagdesisyon na kami para sa future ng ating bansa noong 2022. Kasama ka nga sana dun Yun nga lang, isa kang talipandas, isa kang maambisyong tambaloslos. Ibabalik ko lahat sa'yo yung sinabi mo. Di po ba? Isa kang maambisyosang tao na nagpakatambaloslos. Tapos na po ang pagdesisyon sa future ng ating country because we have a very good, a very sincere, a very loving, and very genuine president. Yan po ang sabi ni Coco Pimentel. Si Coco Pimentel na isang anti-Marcos ang pamilya. Dahil ang tatay nito, anti-Marcos talaga yan. Nene Pimentel. Pero ini-endorso niya. Sinusuportahan niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas Senators. Kasi nakita niya ang pagiging sincero, tunay na pagmamahal, at tunay na malasakit ng presidente sa ating bansa at sa mga kapwa nating Pilipino. Ito po yun, yung sinasabi ni Sara Duterte. Napagdesisyonan na ang future ng ating country through the leadership of our president. Di po ba? Tama, mali. Ang boto ninyo ang magbibigay katayakan kung maitutuloy ang pagbabago o tutuloy na lang tayo sa kapahamakan. Wala pong kapahamakan. Sa palagay nyo, dadalhin ng presidente at ng mga senador nito sa kapahamakan ng bansa? Di anong klaseng mga leader sila? Anong klaseng pangulo at mambabatas meron tayo na dadalhin sa kapahamakan? Ang tinutukoy lamang nito ay ang pangsarili nila. Proteksyon para sa sarili nila para hindi po sila masukbit sa ICC. Yun po yan. Hindi po yan para sa bansang Pilipinas. Hindi po yan para sa buong mga Pilipino all over the world, kundi para lang po sa Duterte. Kapakanan lamang ng mga Duterte ang iniisip nitong taong ito, ang taing Vice Presidente ng Pilipinas, to protect their assets, to protect their personal interests, at yung mga minions nila.
Ang tunay na pagbabago ay dala-dala ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinasabi nilang walang kaunlaran, walang pagbabago sa bansa, sila po ay mga bulag. Kasi mga tamad itong mga to. Kitang-kita naman sa mga periodiko, sa mga social media, kalat na kalat ang mga pagbabagong nangyayari sa bansa. Ang ating GDP tumaas, ang inflation rate bumaba. Ang produksyon sa agrikultura tumaas. Mga negosyante, mga solar energies, ano pa? Hindi ito nakikita ng taing vice presidente ninyo at mga minion sila. Dahil ang focus lang nila para po silang kabayo. Ang focus nila ay paano isasalba ang Duterte na nandun sa ICC at maghiganti. Yan po yun, kapahamakan kung iboboto nyo ang mga kandidato ni Digong na mga PDP laban at mga independent senators, mga representative na kaalyado ni Digong, pati ang mga party list na kaalyado ni Digong. Yan po, kapahamakan po ang dulat ng mga yan. Kaya para tayo matuloy-tuloy ang pagbabago, atin pong iboto ang Alyansa Senators. Yang 10 na yan, kung pwede, pwede. Ngayon, kung may babaliktad dyan, pananagutin na lang natin sila. Ganun po. Diba? Marami ayaw kay Revilla, kay Lapid, dahil ang may allegiance sa Duterte. Pero pag talagang pinakita na nila ang allegiance nila, birahin natin sila. Hindi inuto nyo lang kami, binudol nyo lang kami. Siguro hindi naman gagawin ng dalawa yun. Filipinos deserve better. Yes, we deserve better at hindi kayo yun. Hindi na kailangan ng mga Pilipino na mga pamilyang mamamatay tao, marahas. O di ba? Sino ang mas marahas? Yung video ni taing vice presidente na nanuntok ng sheriff noon? O yung kanyang kuya na may yot-yot man ang tamad na congressman na may 51 billion na gustong manaksak pumatay ng bugaw? Sino ang mas malala? O baka naman, equal lang sila. Mga mamamatay tao, marahas, walang pakialam sa human rights kasi bakit? Hari-harian sila sa bansang Pilipinas. Yun po yun. Yung ba gusto ninyo? Na meron kayong mga killer na pinuno? Natitignan ng buong mundo, naku, wag tayo dyan. Mga killer yan eh. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, baka tayo ang balikan. Yan po sila eh. Itong mga anak ni Duterte at ganun din si Duterte at ang mga kapamilya nito. Pag hindi nakuha ang gusto, yari na. May kalalagyan ka. So Filipinos deserve better. We deserve a leader that promotes human rights. We deserve a leader that follows the rule of law. We deserve a leader that follows the law. We deserve the leader na totoong may sincero, may tunay na pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino. At sino yan? Ayon kay kay Coco Pimentel, yan po ang character traits ng Pangulong Bongbong Marcos. O ayan, basahin ninyo yung quote card ni Coco Pimentel. I have personally, diba, the sincere, the deepest love and genuine na pagtulong, pagkalinga sa mga Pilipino. Yan ang Pangulong Marcos. So we deserve better. Yes, we deserve more from President Marcos. Because I believe meron pa siyang maibibigay. Meron pang magagawa ang Pangulong Marcos sa tulong ng mga alyansa sa Bagong Pilipinas Senators. Ang makukuha natin mga kababayan, pag ito ang nanalo mga padapa senator at mga kampi ng Duterte na mambabatas, hindi nila ipapa-impeach. They will not vote yes to impeachment even though na matibay ang mga ebidensya ng prosecutor na ipapakita sa impeachment trial because may utang na loob sila sa mga Duterte. Sinabi rin niya ni Duterte na pag nanalo ang mga senador natin ng mga ito, ligtas na si Inday sa impeachment. At baka
maligtas ding si Digong sa ICC. At pagkatapos nun, babalikan na nila yung mga nanggago sa mga Duterte because of utang na loob. Ang mga Duterte ay naniningil ng utang na loob. Wala pong libre sa mga Duterte. Pag ginawang kanila ng kabutihan, expect mo, they will ask something in return from you. Yan po yung utang na loob. Diba sinasabi nila yan? O yung puganting si Harry Roque, tumatakbo bilang representante ng 1st District si Attorney Migs Nograles. Tumatakbong pagka-mayor yung kanyang kapatid, si Carlo Nograles. Ano ang sabi ni Harry Roque? Mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Sino yun? Yung mga Nograles. Kasi si Carlo Nograles nilagay pinosisyon sa gobyerno ni Digong. Tinulungan ng mga Nograles. So, ibig sabihin, pag may utang na loob ka na, wala ka ng karapatang magsilbi sa mga Pilipino? Wala ka ng karapatang sabihin kami naman. Ganon? Hindi, ibibigay na lang palagi sa kanila. So, gago talaga ang mga Duterte. Ano ibig sabihin? Nanunuhol. Tutulong, tapos, may utang na loob ka, tumulong ako sa'yo dito, wag mo akong kagatin. Wag mo akong kalabanin. Paano pag nakikitang talagang mali na ang ginagawa mo? Diba? Utang na loob, palaging may kapalit. Yan ang mga Duterte. Diba? Itong si Pusit, lahat ng lumabas sa bibig niya, isa lang ang tama. Filipinos deserve better. Yun lang. Yun ang paniwalaan nyo. Bakit? Totoo yun. Deserve nating lahat. We want a lawmaker that will fight corruption. We want a lawmakers that will not only side with their mga kamag-anak, kapamilya, kundi titindig para sa konstitusyon, para sa Pilipino. We deserve leaders na hindi magkakampihan, na hindi magtatakpanan sa mga mali ng kanilang mga kamag-anak, kakampi. At higit sa lahat, deserve natin ng mga leaders na wala dapat utang na loob. Pagbatas na ang nilabag, walang utang na loob. Dahil ito ay para sa kapakanan ng bansa at sa mamayang Pilipino. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte ay hindi para sa kanila. Para sa buong Pilipino. At maintindihan nyo, hindi sila yung leader na kailangan natin. Itong babae na ito, itong taing vice presidente na ito, ay isang mamamatay tao. Magnanakaw. Napakaburak ng pag-uugali. Di po ba? O tapos sasamahan nyo yung mga senador nila. Wow naman mga kababayan, no? Nakakabilib kayo. So therefore, we deserve better. We deserve the best from the Marcos administration, and I believe President Bongbong Marcos Jr. will be able to deliver that. Kasi sabi ni Pimentel, the sincerity, the deepest love, and the genuine love for the country and its fellow Filipinos. Yan po, pero itong mga Duterte, hindi nga marunong kumilala ng human rights ng mga kapwa Pilipino. No? Hindi nila alam igalang ang human rights. Maski na kriminal. May human rights pa rin yan kasi tao pa rin yan. Hindi sila marunong sumunod sa rule of law, sa batas. Kasi sila ang batas, hindi po ganun. No? Now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa kampanya ng ating Pangulo. Ibang-iba po eh. Sharp contrast. Yung isa, may pinag-aralan, pero tipo mo walang pinag-aralan. Walang moral eh. Walang moral ascendancy. Moral decay, meron sila. Pero itong Pangulo natin, napakaganda. Ano lang sabi ng Pangulo natin dyan sa meeting di avance nila, sa grand rally nila dyan sa Mandaluyong. GMA News. Marcos on Senate slate. Ours is alliance that won't make trouble. Di ba? Ibig sabihin, tayo ay mamumuno ng naaayon sa batas. Yan ang sinabi ni Juan Ponce Enrile, na ang Pangulong Marcos Sr. noon ay namuno ng naaayon sa batas. Ayon din ang ginagawa ng Junior. Kaya nga sabi ng Pangulo, our alliance that won't make trouble, hindi gagawa ng kamalian,
hindi mag-i-issue, hindi magnanakaw, hindi papatay, kundi susunod sa rule of law, susunod sa konstitusyon at mga batas. Ha? Ito po, quote, dito lang po makikita ang alyansa na hindi nanggugulo. O, ayan, no? May parinig talaga, no? If given Senate seats, Marcos said the administration-backed candidates would present solution to the country's issues and problem. Naisabi ba yan? Sinabi ba yan doon ni Pusit? Ang ginawa-gawa lang nitong si Pusit ay puro pagsira, puro gutter politics. Pero ano ang sabi ng Pangulo? Itong mga senador niya, kung ilan dyan ang papasok, kung majority, sabi ng Octa Research President si Rajit Rai, ha? Hindi lang mananalo ang alyansa, kundi they will win big. Out of 12 senatorial slate, 8 o 80%. Di ba? 8. So, 8 na yan. Ano ang pinapromise ng Pangulo? Na bibigyan nila ng solusyon ang issue at problema ng bansa. Ayan ang panghawakan natin. Hindi natin i-delete itong article na ito para panghawakan natin, mga kababayan. Ha? O, hindi manggugulo, kundi bibigyan solusyon ang mga issues at problema ng bansa. Yan ba ang sinabi ng inyong taing Vice Presidente? May patutsada ba sa mga kalabang kandidato? Wala. Ipiniresenta ang mga programa, ang plataforma. Ano ang plataforma ng kabila? Nang bibintang, nang gigipit, nang aapi. Diba? Hello, I me Marcos Manotoc. Yun o, yung kinampihan mo. Nang bibintang, nang gigipit, nang aapi. Pero anong ginawa ng Pangulo at mga kaalyado nito, yung sa alyansa? Ni minsan, nakarinig ba kayo ng paninira ng gutter politics sa mga senatorial slate ng alyansa? Wala po. So sino ang mas karapat dapat na isulat sa balota? Alyansa. Ibigay na natin. Sabi ni Coco Pimentel, tulungan natin ng Pangulo ang tagumpay ng mga senador nito ay patuloy na magsasaksid ang Pangulo. Di ba? Sincero yung malalim na pagmamahal at totoong malasakit sa bansa at sa Pilipino. Yan ang nakita ni Coco Pimentel sa Pangulo. Even though na anti-Marcos yan. Tulungan natin. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.